I would just like to talk about yung statement ni Attorney Kaufman about being replaced. So apparently, medyo maraming revelation dun eh. Ako medyo nagulat ako, to be honest. So sabi ni Attorney Kaufman, I was hired on a specific contract for the pre-trial phase for the period of 1 year or the conclusion of the confirmation hearing, whichever the sooner. The funding and responsibility for ongoing legal matters, including the choice and recommendation of counsel, has now passed to Hanelet Avancenia and her daughter, Veronica. The former president will meet the counsel who has been selected for him today to make his acquaintance. Should the former president signify his approval of this appointment to registry staff on Monday morning, then I anticipate that the judges of the trial chamber will render a decision approving my withdrawal on the same or following day. The new counsel has wealth of experience at the ICC and, like me, has represented high-profile clients. I have of course informed him that I will provide him with any assistance that he should require when taking over. That is my duty, and given that I know the new counsel well, it will be highly efficient. So, I think ang revealing dito is the funding and the responsibility for the ongoing legal matters, including the choice and recommendation of counsel. So, ibig sabihin, ang namili ng mga bagong counsel at saka noong yung pagbabayad sa bagong counsel is now going to be on Miss Hanelet Avancenia and Veronica Kitty Duterte. So, medyo shocking sa akin yun kasi ipinasa na ba ni Inday yung responsibility kay Miss Hanelet and kay Veronica? So if it is something that is done, it could tell us a lot of things that maybe mukhang na-repair. Kumbaga parang okay na siguro sila dito at nag-a-unload siguro ng responsibility si Inday. Kasi 'di ba, supposedly si Inday yung magdedesisyon tungkol doon sa mga legal matters ni PRRD. So, ano kaya to? Nire-relieve na ba ni Inday yung sarili niya sa mga responsibilities? Does she want to focus on the impeachment and things like that? Ano na ba yung nangyayari? Maraming possibilities. Maybe kaya nagpalit ng abogado, baka gusto na mag-iba na ng diskarte sa trial. So, I do not know. Pero, to be honest, medyo shocking rin talaga yung pagpapalit ng bagong lawyer eh. Kasi, medyo shocking yung pagpapalit ng bagong lawyer. Kasi nga parang patrial na eh. Prudent ba na ngayon sila magpalit ng lawyer? Pero whatever, kung ito naman ay something that is approved by Inday Sara, so baka ganun nga, no? So, I will wait for the reaction of the siblings. Sana hindi ito sana hindi ito pagmula ng gulo. I hope everything is fine. Miss Joey, if the 2028 elections do not happen, what is your worst thing that could... Nahas ko lang kasi nasabi ni VP ang recent interview. No, depende sa gusto ng tao. Kung papayagan ng tao na walang eleksyon, o ano magagawa natin? Depende sa ito-tolerate ninyo. Grabe ang narrative ni MSM, si Kaufman siya ang umalis, hindi pinalitan. Nag-withdraw si Kaufman kasi nga, maybe, baka dahil, ang tawag dito ang sabi ni Kaufman, the recommendation of the new legal counsel is now, and the funding, kung siguro yung magmamanage ng pagbabayad sa abogado at saka yung choice and recommendation of the new counsel is on Hanelet Avancenia and Veronica Duterte already. So, ewan ko, anong pagkakaintindi nyo doon? Ang pagkakaintindi ko doon is that si Hanelet na at saka si Kitty ang mamimili ng bagong abogado. So, papalitan si Kaufman, ganon. So, kaya siguro nag-withdraw si Kaufman. After all, tapos na rin naman yung kontrata ni Kaufman, di ba? Or baka iwas na rin sa mga issues about pambayad sa abogado pag si VP kasi gagawa naman nila ng issue ng kalaban. Kaufman's special skill is supposedly for the pre-trial prep. To be frank, Kaufman was able to get the support of the DDS but did little to shake the decision of the biased judges. Kung positive tayo mag-isip, maybe gusto lang nila ng different approach. Perhaps dahil gusto ni PRRD na bagalin ang trial dahil mas gugustuhin daw nito na matay chi kaysa mahatulan sa foreign court. I do not know. Think of it na lang as delegation. VP is delegating it to Kitty kasi mabibisi na siya sa impeachment. Yeah. Ako sa akin, hintayin na lang natin yung statement ni VP at saka ng nila Pulong and nila I hope na hindi naka-influence dyan si MD sa malabo. I don't think so. Do you think ma-arrest po si Bato? Well, pagka gusto nilang arestuhin, ma-aresto nila. Gagamit pa naman ng 10,000 policemen eh. I'm pretty sure kayang-kaya nilang arestuhin si Bato. I don't like how it was communicated. Sara could have issued the statement, not Kaufman. Parang iniwan si PRRD. Ang pangit ng slant, sabi ni Tada.
Kaya gusto kong mag-statement muna si VP. Kasi sa statement kasi ni Kaufman, sinasabi nga niya na iba na ngayon ang nagmamanage mga lawyers ng pagdesisyon sa kung sino magiging lawyer, sinong magbabayad ng mga lawyer, ganun. So, ayun. Kaya actually, medyo nag-worry ako ng konti na parang, bakit naglabas ng ganun statement si Kaufman? Miss Joey, how real na palagi daw may barricade near Malacanang, like almost every week daw since BBM started this term. Yes, totoo po lagi. Lalo na pag may maririnig sila na merong magrarally, nagbabarricade talaga sila. At this point, I would like to believe na, baka dinidelegate lang ni VP yung responsibility, ganyan-ganyan, and things like that. And I think, sa part naman ni Kaufman, kung si Kitty na kasi at saka si Hanilet ang magde-decide, kailangan talagang mag-release ng statement ni Kaufman. Kasi syempre, wala na siya. Hindi na siya engaged. I don't think, may nag-comment kasi kanina na parang dapat si Inday yung maglabas ng statement. Kaso nga lang kasi, kung hindi na nga si Inday yung nagko-call ng shots for the legal concerns ni PRRD, it's incumbent upon Kaufman to say something kasi hindi na siya engaged eh. Syempre pagka tinanong mo si Kaufman, Mr. Kaufman, ano ba yung dito tungkol dito sa kaso Emirate, hindi na siya makakasagot. So I think the statement is prudent na kay Kaufman nang galing. Same as Kitty side din, they definitely need to release a statement. The mainstream media already twisted attorney statement. Yeah, I think ang kailangan mag-release ng statement since pinangalanan ni Kaufman si Hanilet at saka si Kitty, dapat sila ang mag-release din ng statement on, is it something that is delegated by Sara Duterte for easier handling of tasks, ganyan-ganyan. So, I think kung prudency ang paiirali natin, since pinangalanan na sila ni Kaufman, niname na sila, and gano'n na yung arrangement, i-validate lang nila, yun lang naman. So para mamatay na yung issue. Kung walang talagang kasalanan, si Raymart bawal ang tanga dito ha. Sinong takot na investigasyon? Meron bang takot? Yung nire-reform mo si Bato. Walang natatakot sa investigasyon. Pwede nga ang kasuhan yan si Bato eh. Kaso nga lang, investigahan nyo dito sa Pilipinas. Kasuhan nyo dito. If Inday is hands off, parang it doesn't inspire confidence. She was there, tapos biglang may change pala. Inday also look a little sad. What do Kitty Hanilet know about managing PRRD's case? Ayoko nang mag-over-speculate eh. Medyo nasad rin ako sa totoo lang. Nasad rin ako. Kasi si Kaufman naman talaga, siya na yung best dun sa field eh. So, I do not know. Pero hintayin na lang natin kung anong mangyayari and hope for the best. Ma'am Joey, si Hanilet na ang nag-take over ng paggawa sa legal team. Well, yun yung sinasabi ni Attorney Kaufman. Sana may Rage Parallel Group dito sa Manila na mag-arrange ng event. No to impeachment, mag-join talaga ako. Di ba nga ang nag-a-arrange niyan si Mike Defensor? Anong ginawa nila kay Mike Defensor? Kinasuhan, di ba? Tambi at Sayad walang pinag-iba. Malaki po ang pinagkaiba. Si unang-una, si Martin ang humawak ng desisyon ng pagbabalangkas ng budget. And the insertions, the flood control projects, it happened under his nose. So putang ina mo Booker, wag mong sabihin na walang pinagkaiba si Inday Sara at si Martin. Alam nyo kung sino andito ang puta? Kayo! Lahat gagawin ninyo makabalik lang kayo sa power. Bakit? Kasi gusto nyo kayo naman ang maging Tambi. Kayo naman ang maging Bongbong Marcos. Kaya pala, mainit si Hanilet kay Attorney Nick. Ano kaya reaction ni VP? Actually, yan yung kinaka-worry ko. Sabi ko, parang may gulo. Parang, I really hope kagaya nga ng sinabi ko, I hope this is just a case of delegating the task, kasi baka sobrang busy na ni Inday, binigay na kay Hanilet at saka kay Kitty. Pero kasi di ba nga, mainit si Hanilet kay Kaufman. Hindi naman secret yan kasi nung nai-interview pa si Hanilet sa, nasabi naman niya yan eh, di ba? So yun. So I hope everything is okay. And nakakalungkot kung may issue. So I do not know what's gonna happen. Sana okay. I'm waiting for the statement of Inday. I'm waiting for the statement of Hanilet and Kitty as well. Sino kaya ang bagong counsel ni PRRD? I think they already know eh. Niredact lang yung pangalan. Kasi parang according dun sa statement ni Attorney Kaufman, kailangan pang i-meet nung lawyers si PRRD at kailangan i-vet pa ni PRRD yung bagong lawyers. And once that happen, i-approve na ng ICC court kung okay ba yung bagong lawyers ni PRRD.
pag i-impeach nila si VP, dapat may independent Mindanao na, sobra na, sabi ni Togethers Club. I am not going to stop the sentiment of the Mindanaoans and whatever it is na mapagkaisahan ng mga Mindanaoans, I will respect it. Ako, in my heart, I do not want separation. But if the Mindanaoans are going to fight for it, hindi ko sila kukontrahin. Talaga bang nag-resign si Kaufman or natapos ang contract niya? Sa statement kasi ni Kaufman, sinasabi niya na March 31, 2026 yung end ng contract niya. So, April, May. So, 2 months na after nag-expire ng contract niya, lawyer pa rin siya. So, baka merong impression that he's going to be the trial lawyer also. Actually, ito nga yung medyo parang napapaisip ako na kung March 31 at talagang ang gusto lang is pre-trial lawyer lang si Kaufman. Dapat before March 31, nag-hire na ng bagong lawyer, 'di ba? 2 months na after mag-expire nung March 31, tas ngayon lang nagpalit ng lawyer. So, yun yung isa sa mga tanong ko. So, sana ma-clarify, ganun. So, anyway, punta naman tayo kay Bato. So, merong lumabas na kwento na nirelease na yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa. May post si Attorney Torion I saw it na matagal lang naniniwala si Senator Bato na naka-release na ang warrant of arrest. Di ba ang warrant of arrest nila, it can be released publicly or in secret, 'di ba? Kaya nga nagtatago si Bato dahil ang presumption nila, meron ng warrant. So sinasabi ng ICC na walang public warrant, pinatunayan lang na may warrant talaga kasi they were very categorical in saying na walang public warrant. Ibig sabihin, may confidential warrant. And the mere fact that Senator Bato is in hiding, I think Senator Bato and his camp firmly believe na merong secret warrant. Kulong na yan, sabi ni Jonar 55. Jonar 55, matutuwa ka na ikulong ang isang Pilipino ng foreign court? Tingin ko, eto ang stand ko kay Bato. Hindi ako galit kay Bato dahil nagtatago siya. Because he's thinking of himself, his family, and he's probably thinking na kung kay PRRD nga hindi lumabas yung mga tao, sa akin pa kaya. 'Di ba? Siguro ganun yung iniisip ni Senator Bato. Hindi ako galit sa kanya, naiintindihan ko siya sa part na gusto niya makasama yung mga pamilya niya. So kaya ayaw niyang lumabas, nagtatago siya para hindi siya mahuli ng mga pulis ni Bongbong Marcos. Ang sa akin lang, sayang yung opportunity. Kasi he is in the position to inspire the Filipino people. He is in the position to unite us. He is in the position to inspire the DDS, to take chances, to take risks, and be brave about it. So nasasayangan ako dun sa opportunity na yun. Galit ba ako kay Bato? Hindi naman ako galit kay Bato kasi wala tayo sa posisyon ni Bato Pero nasasayangan ako dun sa opportunity na sana ilaban ni Bato ng bonggang-bongga para sa bayan, para kay, alam mo yon, para kay PRRD. So doon ako nang hihinayang. Doon sa opportunity na pwedeng i-inspire at ipag-unite ang mga Duterte supporter. Kasi kung makikita natin that there is someone who's willing to fight and sacrifice, maybe more and more Filipinos would do the same and not think only about themselves, only about their family. Kasi yun yung problema natin sa Pilipinas, walang willing magsakripisyo You have a price to pay, yun lang yun. Pumatay kayo ng maraming tao, di nyo alam pinagkaiba ng kriminal sa addict. Sabi ni, My Happy Farm TV, pwede kayo na magkaso sa Pilipinas, ba't hindi nyo ginawa? Can you please answer that? Kung ang sinasabi ninyo, indiscriminate ang pagpapatay dito sa Pilipinas, bakit hindi ka nagkaso dito sa Pilipinas? Ano yung price to pay na sinasabi ninyo? Yung price to pay na sinasabi niyo, ang gusto niyo, ang maniningil foreign courts? Hindi ko magets. So ngayon, gusto ninyo na merong kwentas klaras, pero ayaw nyo na mangyari dito sa Pilipinas. Gusto nyo sa ibang bansa mangyayari, putang ina nyo. Ang mga, I am not stopping anyone to file case against Bato, to file case against PRRD. Ba't di nyo magawa? Pagka there is a price to pay, ulol, putang ina ninyo, virtue signaling kayo, kunwari, justice, ulol. You want bring PRRD outside of the Philippines because you want to kill any political clout he has. Regarding Bato, dyan napapasok yung risk that comes with the job. So it makes perfect sense na nakakahinayang di siya mag-take ng initiative to do a heroic turn for us. We cannot really, I think it is an opportunity for him to be a hero. And he is in the best position to be that.
Pero kung iisipin ni Bato yung sarili niya at yung pamilya niya at yun ang pinili niya, hindi ko rin siya aawayin for that. We are not in Bato's posisyon. Pero nanghihinayang ako na doon sa oportunidad na meron siya.